Dumako ho tayo ngayon mga bossing, since Senado na po ang napag-usapan natin. Nako, eto na si Marcoleta. Ready na mga bossing, no? Hulyo at Reste. Kaya kailangan mag-umpisa ng magtrabaho. Ganap na senador na po si Marcoleta, mga kababayan. At eto nga po ang balita ng DWAR Abante Radyo. Sabi dito, basahin. Naghain na ng kanyang 10 priority bill si Senator Rodante Marcoleta. Eto na mga kababayan. Naku po! Naalala niyo ho ba mga bossing? Yung si Boss Rodante. Ano? Nasaan ba yung video na yun? Naalala niyo po ba? Mga kababayan, yung kay Rodante Marcoleta. Sandali, kukuhanin ko yung video ha. Eto. Ayan. Papakita ko muna sa inyo mga bossing ha. Bago natin ipakita yung kanyang 10 bill na gusto mga kababayan. Eto. Pakinggan muna natin si Marcoleta. Po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ayan. Ayuda mga kababayan. Yung pinupunterya. Kasi nga ginamit nila yung salitang ayuda para magmukha pong masama yung mga tumutulong sa kapwa. Mga bossing. Pero po, pag sila Bato de la Rosa, pag sila Bunggo po, mga kababayan, ang nagpapamigay ng mga ayuda, AX at tupad, nako, magagaling po, mauhusay at mababait ho, mga kababayan. Di ba? Ngayon, habol, banat. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Yung pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa, ano po ang gagawin? Pwede na po nating ilibre yun. Wow! Ayun Yan ang ginamit ni Marcoleta doon sa kanyang kampanya. Syempre mga kababayan, ilan po ang mga kapwa natin Pilipino, na gustong malibre ang kuryente? Aba, marami ho. At malaking luwag po yan, mga bossing, sa mga kapwa natin Pilipino. Tuloy mo nga. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa. Ano po? Ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Ang dami ho niyan. Diba? Totoo naman. Ang sarap pakinggan mga bossing. Ang sarap pakinggan. Lalo na po kung mangyayari. Baka sabihin kasi, hoy Mark, hindi totoo na nagsalita si Marcoleta ng ililibre yung mga 2,000 pababa. Rinig nyo naman po mga bossing, hindi ho sa akin galing. Kaya po natin hinukay ulit yung video. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng ibinablog natin with matching materyales. With matching mga video. Para kapag pumasok yung mga DDS, ayan na sumasalampak na sa mukha ninyo. Baka sabihin nyo pa, fake news ako. Si Marcoleta ang nagsabi. Tuloy. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Yung pondo. Di ba? Yung pondo nga daw, ililipat doon, mga kababayan, sa 2,000 na libreng kuryente. Alam mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Wala naman yatang sinasabing gano'n na nanggaling sa bulsa nila. Parang gano'n naman din ang style nila Bato de la Rosa. Diba? Tandaan po ninyo, sasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Kung hindi makapagpaliwanag, pati kami sang-ayon sa pagtanggal sa Vice President. Diba? Hindi naman kami gunggong na kagaya nung mga gunggong. Na hindi na makapagpaliwanag ang Vice Presidente, okay pa. Tapos sasabihin pa, ipagkakalat nyo pa na tumataas ang porsyento o ang ratings ng Vice Presidente. Mga kababayan,
ibabalik ko para mas naman rinig natin. Yung pangako ni Marcoleta nung panahon na siya ay nangangampanya. 2,000 isang buwan na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Yun, di ba? Pwede nang ilibre. Kasama ako dyan sa sinasabi ni Marcoleta sa libreng kuryente. Sabi ni Jaime Tabios. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Ayan, di ba? Kompyutado na ho. No less than 27 million Filipinos kapag yun ang ginawa. Ngayon mga kababayan, dumito ho tayo. Basahin natin yung mga gustong mangyari o yung gustong bill ni Marcoleta na maipasa ho, mga bossing. Eto na, balik natin dito. Isa-isahin ho natin, mga kababayan. Saan ba yun? Director 3, Legislative Bill and Index Services. Dear Director alias, the Office of the Senator Rodante Marcoleta is respectfully filing to the Senate Legislative Bill and index the following first 10 bills. An act exempting electricity sales from value-added tax. Natanggalin na yung value-added tax sa kuryente. Further amending for the purpose of the Section 108 and 109, the National Internal Revenue Code as amended. Tungkol po sa kuryente, pero wala pong nabanggit doon sa libreng kuryente. Meron po, gusto niyang patanggal yung value-added tax o yung tax na nakapatong po doon sa kuryente. Pero wala po hindi po libreng kuryente. Ito, iba po yun, mga kababayan. Number 2, yung 1, hindi yun yung libreng kuryente. Number 2, an act protecting Filipino consumers for arbitrary price increases of liquefied petroleum gas o LPG. LPG naman yan, hindi naman kuryente, mga bossing. Number 3, an act to further enhance the implementation of the lifeline rate amending for the purpose section, Republic Act number 9136, otherwise as Electric Power Industry Reform Act, amended and wala pa din mga kababayan. An act of establishing a national energy policy regulatory framework for facilities utilize waste-to-energy technologies. Kumbaga, yung mga basura o yung mga kung ano-ano, papunta maging kuryente, magamit at mapakinabang. Hindi pa din po yun yung libreng kuryente. An act creating Barangay Affairs Development Commission defining its power and function, establishing the barangay. Tungkol sa barangay, wala pa din kuryente, 5 na yan. An act of addressing food security concern. Hindi pa din ho iyon. Although magaganda mga kababayan, yung mga pinapasa dito. Pero syempre, ang concern natin, yung mismong ginamit niya nung panahon ng eleksyon. Yun yung hinahanap natin. Kasi po, mabulaklak po masyado yun, mga bossing Pampito, an act granting pre-tertiary agriculture education and related courses on dependent children and qualified farmers and farm workers deserving Filipino students and for other purposes. Uulitin ko mga kababayan ito pong mga binabasa natin magaganda Okay po sa akin to. Kaya lang ang hinahagilap po natin yung naipangako po nung panahon ng eleksyon. Okay? Number 8, an act institutionalizing fertilizer. Syempre, agrikultura yan. Number 9, overseas OFW, Social Security Retirement System. Para sa OFW naman. An act exempting
underprivileged and homeless from the required payment of super... Oh, wala. Di po ba? Ako ho, mga kababayan, syempre kung ako kakandidato at kakausapin ko kayo, hihimukin ko kayo na iboto ako, kung ano yung sinabi ko at ipinangako ko sa inyo, dahil mukhang nung nagsasalita si Marcoleta, patungkol ho doon, kompyutado na at pinaghandaan at pinag-aralan na, tapos wala dito. Uulitin ko mga DDS, no? Etong 10 na linagay ni Marcoleta, okay ako dyan. Magaganda. Kaya lang, ang hinahanap natin, yung ginamit, yung ipinangako nung panahon ng eleksyon. Yun ang hinahanap natin. Dito. Pag ito ho, mga kababayan, mga nangyari na isakatuparan po at ang Pilipino, ito 10 na to ha, at ang mga Pilipino talagang nakinabang, nakatulong itong kay Marcoleta. Naku po, ibablog ko po yan at sasaluduhan ko si Rodante Marcoleta. Yun nga lang po, yung 2K, wala. Hindi kasama. Dapat yan yung number 1 unang-una. Pero yung number 1 ho, humihiling lang siya, no? Na maisabatas. Mga bossing, natanggalin yung value added tax. Kumbaga, makamura lang ho. Pero yung libre, na 2,000 pababa, alaws ho talaga No? O, pakinggan natin. Dito ho, habang binabanggit niya ho to, parang alam niya at kompyutado na ho ni Rodante Marcoleta, mga kababayan.